Hala! Bigla bang naging matapang ang aso ninyo? Ayan, pwedeng ito yung sinasabi ni Sir It's LXY. Sabi niya, ask lang po bakit bigla naging aggressive yung aspin na alaga po namin. Bigla po siyang umaangil at nananakmal. Huhu. And ano po dapat gawin para maiwasan yon? Ayan, baka yan din po ang problema ninyo. Dati naman, wala naman problema yung aso. No? Dati naman, malambing naman yung aso o tahimik lang. Tapos biglang nangangagat na, nananakmal na. Ito guys, maaaring mangyari ito kapag dumating na sa adulthood ang aso ninyo. Dati tuta pa lang, tapos ay nagiging adulto na siya, lumalabas na yung mga secondary sexual hormones niya. Lumalabas na yung testosterone niya, lumalabas na yung ugali niyang totoo. Dahil nagde-develop na yung aso ninyo from puppyhood to adulthood, ayun, lumalabas na yung tapang niya. Ayan, so maaaring ang dahil nga lumalabas na yung totoong kulay ng aso ninyo, that's because of genetics. Maaaring yun talaga ang default na ugali ng aso ninyo, hindi pa lang nagpapakita nung siya ay puppy pa lang. May mga ganyan din kaming ng mga naging aso, no? I had a Rottweiler before, okay naman. Tapos nung medyo nakatikim na, no? Nag-stud na siya isang beses. Tapos ayun na, naging aggressive na siya. Lumalabas na yung tapang. Or pwede naman po, iba naman ang reason. May mga ibang reasons pa po. For example, ito naman, ang delikado naman dyan. Paano naman kung yung aso ninyo, bigla naman naging aggressive? Hindi naman siya dati tuta, no? Matagal na siyang aso. Pero biglang naging aggressive. O maring tuta nga, biglang naging aggressive. Baka naman may rabies yung aso. Pwede po mangyari yan. Oo, na bigla na lang dumating yung rabies virus sa utak niya. Dati nagta-travel pa lang, no, nakipag-away yung aso niyo o pinapagala ninyo sa mga kalsada yung aso ninyo. Ayan, pwedeng nakakuha siya ng rabies virus mula doon sa mga askal sa labas. Kaya wag na wag ninyong pinapalabas ang aso ninyo kung gusto ninyong hindi siya makakuha ng rabies mula sa mga asong kalye dyan sa labas. Ang Pilipinas po, napakarami po dito sa atin na may rabies. Kaya po tayo ay kinatatakutan, no? Yung mga foreigner na pumupunta dito sa Pilipinas, yung mga turista, pinagbabawalan sila sa Pilipinas. Pupunta sila dito, magpa-injection muna kung gusto talaga nila magpunta sa Pilipinas. Kilala po itong bansa natin na maraming cases ng rabies at 300 more or less ang namamatay taon-taon ng mga tao dito na may rabies. At may mga turista nga nagpunta dito, humawak ng mga aso, no, nag-rescue ng aso sa kalsada. Tapos pagbalik sa bansa nila, doon sila napuruan ng rabies at may namatay. No, may mga nabalitaan tayong mga ganyan, totoong balita. Yan, hindi po yan haka-haka. So ito guys, no, kapag ang aso niyo naging rabies, pwedeng aso niyo biglang naging matapang, pwedeng rabies yan. Pwede niyo pa-konsulta sa veterinaryo ninyo, no, kapag may suspect kayo na rabies yan dahil nakaaway ng ibang aso o kaya nakakasalamuha nga ng mga aso sa kalsada, i-isolate nyo na yung aso na yan at patignan nyo na sa veterinaryo. Pumunta kayo sa city vet ninyo o kaya sa veterinaryo sa munisipyo at ipa-check ninyo yung aso. Papunta nyo sa bahay nyo, kulong nyo muna. Huwag nyo muna siyang pahawakan sa mga tao kung biglang naging aggressive. Baka nga po rabies yan. O kaya kung normal lang naman yung aso, hindi naman siya naging aggressive na parang aggressive siya sa wala sa lugar. Maaring biglang naging aggressive siya sa certain people lang. Maaring naging aggressive lamang siya sa ibang tao o sa kaaway niya na yung kaaway na niya yung mga dati niyang kalaro ng mga aso. It could also have been trigger ng isang insidente na na alarma yung aso at ayaw na niya doon sa tao na yon o ayaw na niya doon sa aso na yon, kaya naman nagsimula yung ugali na naging matapang na siya. 'Di ba? Dati naman kasi hindi naman siya matapang, pero 'di ba, na-traumatize siya dahil sa isang insidente na sinaktan siya. 'Di ba? Maaaring nangyayari din sa mga tao 'yan, 'di ba? Dati mabait ka naman pero dahil na-traumatize ka ng mahal mo sa buhay, ay ayaw mo na sa mga lalaki o ayaw mo na sa mga babae. O parang ganyan din kasi 'di ba yung mga aso parang tao din naman 'yan. Or baka may sakit yung aso niyo, meron siyang nararamdamang masama. Baka meron siyang dinaramdam. Patignan niyo sa vet ninyo, kaya siya naging aggressive ay dahil ayaw niyang palapitan yung sarili niya dahil may dinidepensahan niya yung sarili niya. Dinidepensa niya yung sarili niya dahil may nararamdaman siya masama. Kaya ayaw niya munang magpalapit sa inyo or sa ibang tao or sa ibang hayop. It could be that, no? So maraming dahilan.
If you want us to help you, kapag aso ninyo ay aggressive, sa tingin natin ay meron namang potential na mawala yung aggression na yan. Many cases ang gano'n naman. Pwede po namin kayong tulungan. Manalo Canine is the biggest dog school sa Pilipinas. Manalo Canine University is the biggest. And we have experienced trainers. Marami po kaming dedicated na full-time trainers na pwedeng tumulong sa inyo. Either kung dalhin nyo dito sa amin sa Manalo Resort Hotel sa Binangonan, Rizal, or home service within Metro Manila, or kung may special arrangement po tayo kahit as far as Visayas or Mindanao, pwede po nating i-accommodate yung request po ninyo. If you want free consultation, mag-message lang po kayo sa page namin para po mabigyan namin kayo ng advice. And if you really want, meron po kaming crash course for basic obedience, meron din kaming behavior modification. 13,500 lang po yun to start with, 2 weeks yon yung crash course. Kung full basic obedience, 25,000. Kapag advanced obedience naman po ay 65,000 or 75,000. Parang ganyan, Magtanong na lang po kayo sa ating masisipag at mababait na mga customer care agents sa page. Kapag mag-message po kayo sa page natin, ay pwede po nila kayong i-assist. Alright, so marami pong mga iba-ibang reason. Maaring dahil sa breed niya, lalabas na lang eventually. Maaring ang nakuha niyong aso ay talaga may ugali po talaga. Kasi tandaan po natin, lahat po ng mga dogs ay domesticated version ng kanilang mga ancestors na mga wolf. Kaya normal po para sa isang aso na may aggression. Yung mga asong napakababait, sila po na-suppress lang yung kanilang aggression. Inalis lang po yan through selective breeding over many generations. Kaya yung mga Belgian Malinois, matapang po talaga yan. Pero Siberian Husky or Labrador or Golden Retriever, mababait po talaga yan. Kasi yun yung mga breed na sinupress po or selectively bred para sa mababait na na mga offspring. So anyway, iba-iba po kasi nga kahit yung mga breeds na yan, may lumalabas pa rin po may topak at may aggression. So hindi po lahat, May mga dogs we've experienced na certain breeds like Chow Chows na mga sila. May mga Chow Chow mababait naman, may mga Chow Chow na bigla na lang, biglang tinotopak. Ayan, may mga certain breeds na talagang kilala sila sa pagiging matapang. Mga pit bulls, they are normally aggressive toward same animals. Ito pa, tip po, kung gusto niyo talagang hindi maging aggressive yung mga puppies ninyo, kung may tendency man sila maging aggressive, ay dapat i-socialize niyo po sila. Working dogs, mga kagaya nga ng mga Belgian Malinois, Rottweilers, Dobermans, mga German Shepherds, ay very important po kung gagawin niyo po silang pet sa bahay or kahit yung mga native dogs natin, kung gagawin niyo silang pet, from puppyhood pa lang, maliit pa lang sila, kailangan sinosocialize na po sila. Kailangan po masanay silang hawakan ng ibang kailangan masanay sila na ma-expose sila sa ibang mga animals, ibang mga dogs, para po habang lumalaki sila, alam nilang hindi threat yun, alam nilang hindi nila dapat saktan or pakitaan ng aggression yung mga animals na yon or mga humans. So socialization is part of training, is very important. Pwede namin kayong tulungan sa socialization and training. Lahat po ng mga aso po, kailangan po minimum, bigyan niyo po ng basic obedience. Kayo man, pag-aralan niyo, mag-training ng aso ninyo or magpatulong kayo sa mga professional trainers kagaya sa amin sa Manalo Canine. Okay? So, if you have any other questions po, Sir, it's Lexi. Mag-message lang po kayo sa amin or comment below. At kung meron po kayong mga tanong sa mga dogs ninyo, nutrition, training, etc., please comment below. Tulungan po namin kayo. Doc Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies. Please follow and share this page para makinabang din ng iba. Mabuhay po kayo, Super Doggers. Ayan, balik natin yung Super Doggers.